Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Ano ang isang bagay na alam mong hindi maganda, nagpapabigat sa buhay mo, na gusto mong tanggalin? Ano ito? Minsan kaming mga magkakatrabaho ay nagkukwentuhan. At isa sa mga katrabaho namin na nagtanong, kunwari tayo ay nasa isang bangka, sabi niya, nasa gitna ng dagat. At biglang bumagyo, ang lakas ng hangin, at ang alon ay ang lalaki. Wala na tayong pagkain. Ang telepono natin, 1% na lang ang naiiwang power nito. Ano ang isang bagay na itatapon mo sa dagat para hindi tayo lumubog? Lahat nagkatinginan. At merong isang kasama kami na nagsabi, alam mo anong itatapon ko? Ang aking maskara sa aking pagkukunwari sa buhay lagi. Sabi niya kasi, ang maskara ito ang nagpapabigat sa akin at itong magiging dahilan para lumubog ang ating bangka. Sabi niya. At saka pa, pag ako ay nagkukunwari, nagiging madrama ang aking buhay. At dahil ako nagiging madrama, ang mga pating ay dumarating. Sila ay nahihila para tayo ay kainin nila. Kaya ang itatapon ko ay ang aking pagkukunwari para tayo ay maligtas. I am Groot. I am Groot. Mga kapatid, nakakatawa mang kwento o usapan, pero ito ay totoo. Dahil sa Ebanghelyo ngayon, makita natin na sinabi ni Jesus, kung nasaan naroon ang iyong kayamanan, nandun din ang iyong puso. Isang verse nga sa Bible sabi, in the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya, kung ano ang laman ng puso natin, lumalabas sa bibig natin, nakikita sa mga galaw natin, at sa pang-araw-araw nating buhay, kung ano yung palagi nating ginagawa, kung ano yung priority natin sa buhay, kung ano yung pinapahalagahan natin, ito ang laman ng puso natin. Kunwari, ikaw ay laging galit, ikaw ay laging walang pasensya, siyempre ang laman ng puso mo ay galit. Kung ayaw mo magpatawad, yun ang lumalaman sa puso mo. Mura, hinanakit, reklamo. At kung ang laman ng puso mo ay pagiging mayabang, lumalabas sa mga bibig natin ang kayabangan. At hindi lang yon. Kung ano yung gusto mong ginagawa lagi sa buong maghapon, yun ang laman ng puso mo kasi yun ang priority mo sa buhay. Yun ang mahalaga sa'yo. Kunwari, mahilig ka sa social media, nagbababad ka sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram. O hindi, mahilig ka sa teleserye, inuubos mo yung oras mo sa kapapanood ng teleserye. Hindi, mahilig ka sa paglalaro ng games sa computer o pagchichismis, ganyan. Dahil ito yung pinapahalagan mo sa buhay, ayaw mo na rin magtrabaho, gusto mo rin gumagalan lang lagi dahil meron kang katamaran na sa puso mo. Kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon. Nabisitahin natin ang puso natin lagi dahil ito ang nagdadala sa atin sa pang-araw-araw nating buhay. At anumang kabutihan na nagagawa natin araw-araw, ito yung ating ibinabangko, iniipon sa langit. Na pagdating ng panahon, ito ay makikita natin na ito yung inipon natin na kabutihan, kagandahang loob na nagpapalapit sa atin sa Diyos. Yung mga biyaya natin sa buhay araw-araw, resulta ng mga priority natin sa buhay. Kaya, ang mahalaga dito ay yung habang tayo nasa mundo, bigyan natin ng importansya ang laman ng puso natin. Kung binibigyan natin ng halaga ang ating relasyon sa Diyos, makakadama tayo ng kagalakan at kapayapaan lagi. Kaya, kapatid, itong paalala ng Diyos sa akin ngayon na bigyan natin ng halaga. Tignan natin ang puso natin lagi na ito ay nasa maayos na kalagayan.
Kung nagustuhan po natin ang ating refleksyon sa araw na ito, ay bahagi natin sa social media. Gawin nating viral ang salita ng Diyos araw-araw. Isang mapagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless and God is good.